Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, ating sisisirin ang batas ng kaharian mula sa Mateo Kabanata 5. Partikular na ang mga talata 31 at 32. Noong panahon ng ikalawang templo, marami ang nakatuon sa mga legalidad ng get, ang dokumento ng diborsyo. Tiningnan nila ang Deuteronomio 24 at itinuring itong isang checklist. Ngunit si Yeshua ay naparito hindi upang pawalang bisa ang Torah, kundi upang ibigay ang buong bigat at tunay na kahulugan nito. Sa daan ng kaharian, ang pag-aasawa ay hindi lamang isang kontrata. Ito ay isang banal na pagiging isa. Ipinapaliwanag ni Yeshua na alam ng may lalang ang eksaktong ginagawa niya kapag pinagsasama niya ang isang lalaki at babae. Itinataas niya ang pamantayan higit sa mga batas ng alinmang bansa. Sinasabi niya sa atin na ang batas ng kaharian ang kataas-taasan. Sa pagtingin natin sa mundo ngayon, nakikita natin ang mga pamahalaan na muling binibigyang kahulugan ang moralidad at pag-aasawa. Bilang mga tagasunod ng Mesiyas, dapat nating tandaan na ang isang pirasong papel ay walang saysay kung sumasalungat sa puso ni Adonai. Binanggit ni Yeshua na ang tanging batayan para sa gayong paghiwalay ay pakikiapid o sexual na imoralidad. Dahil ipinapakita niya na ang kaharian ay pinamamahalaan ng mapagsakripisyong pag-ibig, hindi paghahanap ng legal na butas. Ang antas na ito ng katuwiran ay hindi maaabot sa sariling lakas o sa relihiyosong ritual lamang. Nangangailangan ito ng transplant sa puso, isang malalim na gawa ng teshuvah o pagsisisi. Hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Kapag na-realize natin na hindi natin kayang abutin ang perpektong ito sa ating sarili, itinutulak tayo nito sa paanan ni Yeshua. Sa darating na milenyong paghahari, magkakaroon tayo ng bagong katawan at pinasakdal na mga puso. Malaya mula sa hila ng laman. Ngunit hanggang sa panahong iyon, tinatawag tayong maging asin at ilaw. Hayaan nating ang ating oo ay maging oo at ang ating hindi ay maging hindi. Iginagalang natin ang ating mga tipan dahil ang ating Diyos ay isang tagatupad ng tipan. Kung nahihirapan ka sa iyong relasyon, tandaan na ang kapangyarihang magmahal ay nagmumula sa hari na nagmahal sa atin noong tayo ay kaaway pa niya. Huwag tumuon sa get o sa legal na labasan. Tumuon sa pinagmulan ng biyaya. Palakasin nawa ni Adonai ang iyong puso at tahanan habang sinisikap mong lumakad sa daan ng kaharian. Lakasan mo ang iyong loob dahil pinapasakdal ka niya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang Ruach HaKodesh. Samahan ninyo ako sa susunod na pagkakataon habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa magagandang katotohanan ng Mateo. Shalom Aleichem!